Hi guys! Welcome to my channel. Guys, mag-share lang ako about kanina sa nag-tiktok ako. Meron doon nag-comment na isang friend ko sa Facebook na sinabi niya sa akin. Kasi yung aking ano doon, yung aking tawag doon, yung aking pamagat kumbaga na yung epekto ng pagkaubos ng bonus ng asawa ko na ubos kasi nga 3 months kaming hindi nakabayad ng Meralco kasi nga 'di ba walang reading nung lockdown. Tapos yung natira, binayad naman namin sa tuition ng anak ko kaya walang natira. Sabi niya sa akin doon sa comment ay baka daw dinagdag ko dito sa puhunan sa aking tindahan. Tapos sinagot ko siya doon guys at sasagutin ko rin dito sa inyo na mula po na nag-start ako ng pagtitinda mula noong 2011 hanggang ngayon ay hindi po ako nagdadagdag ng puhunan sa aking tindahan. Hindi po talaga ako nakapagdagdag. Ito lang po yung pinapaikot-ikot ko. So, bali ito lang talaga yung puhunan ko guys. Yung nag-umpisa ako noong 2011 na 10,000 na puhunan na inikot-ikot ko. So, yung naging ano ko paninda ko noon guys ay puro lang po talaga alak at saka hard at saka sigarilyo. Yun po talaga yung aking kauna-unahang tinda. Hanggang sa yun nagdagdag na ako ng mga candy ko, mga candy galing sa Divisoria, mga laruan, nagdagdag ako ng paninda kasi nga parang hindi masyado naman pwedeng gawing tindahan yung aking yung aking bahay kasi nga share kami ng nanay ko. Yung nanay ko nasa baba, ako naman nasa taas nakatira ng mga panahon na yun. So ginawa ko na lang yung ibang paninda ko, nagawa ko ng lamesa sa baba, doon na lang ako nagdi-display ng ibang mga paninda ko. Tapos yun sa mga gilid-gilid yung packet ng hagdanan ko, doon naglalagay na ako ng mga dilata, ganyan. Hanggang napansin ko, napadami na ng padami yung paninda ko. Hanggang sa, yun na nga, nakumpleto ko na yung paninda ko. Yun pa rin yung paninda ko guys, kasi naman, saan naman ako kukuha ng idadagdag ko ng aking paninda. So, ayun nga guys. So, yung doon kami nakatira sa nanay ko, dahil nga maliit na yung bahay na yun para sa amin, dahil lumalaki na nga yung mga anak ko, lumipat ako ng bahay, doon lang din sa kabilang area na yun kami nakalipat. So, yung nilipatan naman namin na yun, inabot lang yata kami doon ng 5 years. Tapos yun, na-demolish kasi natamaan siya ng Skyway, ng build ni Duterte, na ginawa yung Skyway na yun, kaya natamaan kami kasi kasama siya sa meters na kailangan ng Skyway na yun. So, yun guys, nalipat kami doon. Nalipat na naman kami dito ngayon. Kaya yung paninda ko magmula doon sa nanay ko hanggang doon sa area 2 na yun, nilipat ko lang din doon yung tinda ko. Tapos ngayon naman, ito na naman, naghanap na naman ako na ang may tindahan na naman guys. So yun lang, inikot-ikot ko lang yung aking yung aking puhunan. So una naman guys, pag tayo umpisa magtindahan, di ba? Lahat ng mga natin, mga sakripisyo natin, pag nagtitinda tayo, bawal muna tayo yung mga luho natin, iwasan muna natin yan, yung pagkain-kain sa ating mga paninda, iwasan natin yan kapag bago pa lang tayo nagtitinda. Maliban na lang kung tayo ay nakakumpleto na. Para sa akin ngayon guys, sa 10,000 ko, ang estimate ko sa aking tinda ngayon ay nasa 180,000. Hindi 180. Nasa 80 to 100,000 pala guys. Yun ang estimate ko sa aking paninda, di ba guys? Sa 10,000. Tapos marami na akong na mga dito, na mga napundar. Marami na ako nabili para din sa mga paninda ko dito sa tindahan. At saka, umiikot ang paninda. Habang umiikot, dumadami ang paninda natin. Magmula sa maliit na mga items, padala-dalawang dilata, hanggang naging 5, hanggang naging 10, hanggang kaya mo nang bumili ng 20 pirasong dilata. Hanggang sa shampoo na 5 piraso, 5 kailang, hanggang kumpleto na shampoo kaya mo nang bilhin. Lahat ng conditioner na mga variant kaya mo nang bilhin. Ganun din sa mga sabon. Pero sa umpisa, mga pa isa-isa, padala-dalawa lang. Ganun din po sa mga bar guys. So doon mo na papansin na parang lumalaki na rin yung tinda. Kasi nga sa mga So yun guys, doon mo malalaman talaga kung ang paninda mo umaasenso ba o nalulugi ka. Kasi kung nalulugi na yung paninda mo, ibig sabihin, wala ka ng paninda, kinakapos ka na ng paninda, wala ka ng ma-display, ganun, wala ka ng mapamili, nalulugi na yung paninda mo. Pero yung paninda mo na dumadami,
hanggang sa yung mga maintain mo na mga paninda, tapos sa dadagdagan pa, parehas ngayon, yan mga grocery ko, dati ko na mga grocery yan, tapos yung mga soft drinks ko, dati 3 case lang, ganyan, ganoon din sa malaki, tapos ngayon iba-iba ng variant siya, at saka lang hindi lang isa-isa, kundi kada isang items sa halimbawa sa 8 ounce may 5 case ka, sa Royal may 5 case ka dyan, sa Mountain Dew lahat ng variant may tagli 5 case ka, diba guys? Samantalang nag-umpisa ka lang sa, ako dati kalahati lang kalahating RC, kalahating fruit soda, kalahating Coke, kalahating Sprite, yun tika kalahati lang. So nang papansin mo, ay malaki na siya kasi nakakapagdagdag ka na ng mga paninda mo. Dati tagi-isang tray lang ang itlog mo. Ngayon nagiging 5 tray na itlog na ang nabibili mo. At kung dati nagdi-divisoria lang ako ng 500 pesos, ngayon mas malaki na yung nabibili ko sa divisoria. Mas malaki-laki na siya at saka mas marami ka ng pagpipilian. Hindi mo kailangan tipirin ang pamimili mo kasi sayang ang oras mo, sayang ang yung pagpunta mo doon na baka posibilidad na makaahawa ka ng COVID. So dapat isang puntahan ka na lang. Ako ganyan ako, isang kinsinas, isang puntahan ako. Maramihan na yung binibili ko. Ganon din ako sa pag nag-grocery ako. Dati 4 times a week, ngayon 2 times a week na lang dinadamihan ko na. Minsan deliver pa ako kay Pure Gold. Kay Pure Gold talaga ako palagi namimili ng aking mga paninda. Kasi nga diba sa Pure Gold, always panalo. So, yun lang yung ko guys, doon sa sa akin, nag-comment sa akin, sana mapanood niya ito, pero sinagot ko naman siya doon na, hindi ako nadagdag ng puhunan sa aking tindahan. At hindi rin ako nagbabawas ng aking tindahan, ng puhunan. Kumbaga,